Ayan, here we go again po sa ating review for the preliminary examination. So ngayon naman po, ito naman po tayo sa Unit 2. 10 question po tayo uli, mga sample questions ng Unit 2. Entitled Biomolecules and the Cell. So let's begin po. So for the question number 1, which of the following are the 6 most common elements in the human body in the order of decreasing mass percentage? So be careful po kayo sa mga ganitong tanong kasi baka po agad-agad po tayo pipili. Tingnan po muna nating mabuti kung ano po yung sinasabi. Sabi po decreasing. Okay? 'Di ba sa room nagpapa-recite ako sa inyo ng from most abundant to the least abundant. For example, oxygen 65%, tapos carbon ah, 18%, tapos hydrogen, and so on, hydrogen, nitrogen, calcium, and phosphorus. So this one is the order of uh, uh, tawag dito, increasing kapag simula tayo sa phosphorus. Pag simula sa phosphorus, papunta sa oxygen, that is the order of increasing order. Ano? Increasing po. So, ngayon po, ang nakalagay dito, decreasing. So, ibig sabihin, magsisimula tayo sa most abundant, papunta sa least abundant. Okay? So, here, sa ating pamimilian, so, ang pinaka-most abundant dito sa siyempre, oxygen. So, tingnan po natin ang nagsisimula sa oxygen na letter. Ang nakikita po natin, letter A lang po. So, decreasing nga from the most abundant to the least abundant, which is the phosphorus. So, letter A po is the correct answer for this. So, wag po kayo malilito kasi baka pagdating doon sa tunay na question, pabaligtad naman po. Sabihin naman po ay increasing order. So, baka po yan din ang isagot nyo. Iba naman po, iisipin niyo po mabuti pag increasing kung ano yung pagkakasunod-sunod. Tapos this time, decreasing po, syempre mauuna yung most abundant papunta sa least abundant. Like this, oxygen papuntang phosphorus, which is hanakap. Yung ating pinakang mnemonics. Wait lang guys. Ayan. So next question po tayo. Which of the following is important for creating hydrogen bond between biomolecules? So, yung po mga function or purpose ng mga ng mga chon natin, ng chon, yun po yung tinakal natin sa unit 2. So, ang carbon po is important backbone of the biomolecules. And in this question naman po, sabi hydrogen bond, nandun na po yung clue, hydrogen bond. So this question, ang answer po dito is hydrogen. Again po, ang carbon po, that is the backbone of biomolecules. Nitrogen, this serve as the important component of the proteins, specifically dun sa kanya, sa amino acid, yung amino group. And then also, meron din po nito sa DNA and RNA dun sa mga nitrogenous bases. Meron din po. And then the oxygen is important din po yan sa, naman po ito, sa cellular respiration. Dun sa nagpo-fuel ng electron transport chain. Okay? So for the next question naman po, which of the following element is the 11th most abundant element in the human body? Yung tinatanong naman po dito sa question, alin daw yung 11th most abundant? So, we're, this question talk about the yung order o yung spot ng isang element. So, by the way, balik po tayo sa 6 most common. Ng top 1 po natin, oxygen. So, yung ating okhanakap, So, nitrogen, yan. Calcium and phosphorus. This one is, yung phosphorus po natin, pang 6. Ibig sabihin, yung nandito po, yung potassium, ay pang 7 na po. Then, we have the sodium, sulfur, pang 8. Sodium, then sulfur, pang 9. Pang 10 is chlorine. Chlorine, pang 10 po yung chlorine. Although pare-parehas po silang pag tinignan, di ba pare-parehas silang 0.2%. Pero
Ang kinuha lang po kasi kaya pare-pares sa 0.2 is yung first two digit. Kasi yung sumunod po na digit sa 0.2, may digit pa po kasi yung kasunod diyan. May kaunting taas lang po itong sa sodium kumpara kay sulfur kaya ang position, mas mataas po yung position ni sodium kaysa kay sulfur at kay chlorine. Although kung makikita nyo pare-pares silang 0.2 pero yung sunod na digit po mas maangat po. Then pang 10 na po tayo. Then ang pang 11 po ay si magnesium. 11th most abundant. So in this question po, the correct answer is letter A. So yan po. So basta tanungin po sa inyo yung position or yung order ng position ng isang element doon sa mga most abundant. Gawin nyo lang po ito. Ano, yung first, tapos alam nyo naman yung Okanakap, then yung dito sa side na to, yung pagkakasunod-sunod nila. Okay? So, next po, number 4. So, which of the following may be used to describe a cell? By the way, medyo ano yung ating ano, dapat ito ay wala yung which of the following ano. So, the following may be used to describe a cell except. So, letter A, fundamental unit of life. So, that's correct. The cell is a fundamental unit of life ha. Next, fundamental unit of tissue. Possible po ba na ma-describe ang cell as a fundamental unit of tissue? Yes, correct po. Kasi po, pag pinagsama-sama natin ang same type of cell, yan, magkakadikit sila, we can call that tissue. At ang pinaka-fundamental unit ng tissue na yan ay isang cell. So that's why letter B is also a correct describing for cell. Ano, this correct description ng cell. Kaso, ang tinatanong po dito, except, alin po yung hindi? Next, letter C. Fundamental unit of matter. Cell po ba ang fundamental unit of matter? No. Fundamental unit of matter po ay atom. So, possible po na letter C na po yung sagot dito, pero let's read pa rin po letter D. Fundamental unit of organisms. Yes, fundamental unit po ang organism kasi bago po mabuo ang isang organism, let's say for example, a human, 'di ba nagsisimula siya sa ano, do sa organismal organization na ni-recite niyo ano nung nakaraan, nung sa parang unit 1. Cell, tapos tissue, tapos ano sunod sa tissue? Ano ba? Ano muna, molecules, tapos cell, tapos tissue, tapos organ, tapos organ system, tapos organism. Eventually, so ang pinaka-fundamental unit din po ng isang organism bago siya masabing buhay ay cell. So that's why letter D is also a correct description of cell. So letter C po is the correct answer here. Because ang fundamental unit of matter is hindi cell, that's atom. Next po tayo. Biological membranes are associated with all of the following except. Now, balikan po natin yung about sa biological membrane. For example, this one is a cell. This one is a cell. Then meron siyang cell membrane. Okay. Ang cell membrane po, meron siyang phospholipid bilayer, 'di ba? Yung phospholipid, napakadami niyan sa cell membrane. Meron din siyang mga carbohydrates, meron din siyang mga protein channel. Ano? So, ano po yung kanyang characteristic? Both ano po siya, polar and non-polar, hydrophobic and hydrophilic. Kasi yung ibang materials na hindi pwede pumasok, binabounce back po, nagre-repel po sa kanya. And yung mga materials po na allowed, o yan, mga charged particles, nakakapasok po dito. So, ibig sabihin, semi-permeable po siya. So, hindi lahat nakakapasok. So, isipin nyo na lang yung ano yung hindi lahat pwede pumasok para makuha nyo yung tamang sagot pagdating sa sagot tinatanong ay tungkol sa membranes. Letter A, prevention of pre-diffusion of ionic solutes. So, ang ating pong membranes, prevent po siya ng sobrang paglabas ng mga ionic solutes. Kasi yung ionic solutes ay kailangan po ng cell. Hindi sila pwedeng maubos sa loob. For example, 'di ba dun sa ating experiment, yung, sabi ko sa inyo na may 0.9% ng NaCl sa loob. So pag hindi kinontrol yan, hindi ni-regulate ng cell membrane ang paglabas ng mga NaCl, ay delikado po yun sa cell. Hindi po pwedeng mawalan ng asin sa loob. So that's why
hindi puwedeng mawalan ng asin. Wait lang, sorry. Ang nakalagay kasi dito ay prevention of pre-diffusion. 'Pag sinabing pre-diffusion nga yung malayang paglabas. So, ibig sabihin nire-regulate din po niya yung paglabas ng mga solutes, katulad ng NaCl, ano. So, hindi puwedeng maubos, kaya pine-prevent niya. So, next po, tama po 'yan. Yan po ay isang description ng membrane. Next po, letter B, release of proteins when damaged. So, tama din po yung letter B kasi 'pag damage po yung proteins, ang ginagawa po diyan sa proteins na yan, inilalabas po sa cell membrane kasi sabi ko nga sa inyo, 'di ba sabi nung una, hindi lahat nakakapasok. Tapos, ah, hindi rin lahat nag-i-stay sa loob kasi pwede niyang ilabas 'pag hindi na kailangan sa loob. Since may damage po yung protein at makakaapekto sa mechanism ng cell sa loob, inilalabas din po siya ng cell membrane. So that's why ang letter B po is a description of biological membranes. Next po, a specific system for the transport of uncharged particles. So bale po ang atin pong cell membrane may mga channel po 'yan, may kanya-kanyang daanan po 'yan na depende kung anong material padadaanin do'n. So for the uncharged molecules po, meron pong sariling spot or gate dito sa cell membrane na kung saan do'n sila dumadaan. Okay? So that's why that is the correct description din po ng membrane. Tandaan niyo may mga channel ang ating membrane na may specific na do'n lang dumadaan at hindi makakadaan sa iba. So yun po yung tinutukoy dito sa mga transport ng uncharged particles. For the letter D naman po, free movement of proteins and nucleic acid across the membrane. Pag sinabi pong free movement, ibig sabihin, sobrang luag ng pagdalaw, paglabas-masok nila. So, hindi nire-regulate yung labas-pasok pagka free, malaya. So, ganun po ba ang ating cell membrane? Malaya po bang nakakalabas-masok ang mga 'di ba semi-permeable siya? Parang selectively lang yung mga pwede niyang i-permit at lahat. Ang nakalagay dito, proteins and nucleic acid, ibig sabihin lahat, 'di ba? So, if ever na lahat, katulad ng kunyari, ibang protein na hindi naman kailangan or baka protein yan ng virus o bacteria. Pag pinapasok yan ng cell, edi yung cell, madadamage, ma-i-infect. So that's why yung pre-movement ng mga proteins is not a good description ng mga biological membranes. Wala pong pre-movements ng protein and nucleic acid across the membrane. So this conclude na ang ating tamang sagot ay letter D. Letter D is the correct answer for this item. Next po. Okay, hindi ko lang po sure pero this question falls under unit 2. Unit 2, yung biomolecules in the cell. Okay. So, ang atin pong range ng blood sugar kapag fed state, tandaan nyo, pag FBS or fasting blood sugar, ang atin pong range na correct is this letter B, 70 to 100 milligrams per deciliter. Now, kapag fed state ka o bagong kain ka, 2 hours after pagkatapos kumain, dapat ang iyong fasting blood sugar, ang iyong sugar pala, ang tawag ay postprandial blood sugar, is less than 140. Kung normal kung wala kang diabetes o wala kang hyperglycemia. So, kapag after 2 hours, less than 140 kasi nga yung mga asukal hindi pwedeng manatili sa dugo. Dapat siya ay is either mine-metabolize or ginagamit ng mga cells nyo gamit sa pamamagitan ng insulin. Insulin po ang nagtitrigger para gamitin yung mga asukal ng inyong katawan para as a source of energy. And then also, insulin din ang nagti-trigger para yung mga asukal na yon ay pwedeng i-store as taba sa inyong katawan or i-store as glycogen. Ngayon po, pag hindi po gumagana yung mechanism na yun, hindi ka magla-less than 140 milligrams per deciliter na pagkatapos mo kumain. Kahit 2 hours na mahigit na nakalipas. So, hindi na po normal yon. So, for this po, since speed state po natin, so the correct answer for this is letter C. During feed state po after 2 hours, dapat less than 140 milligrams per deciliter ang iyong blood sugar. No? So, for the other na possible itanong sa inyo, ano daw mangyayari? Kunyari, for example,
fasting blood sugar or walang kinain yung ano after 8 hours na hindi kumakain. Pero ang kanyang asukal ay 115. Hindi kumain na pero 115, 'di ba ang normal range 72? 115 mataas kaysa dun sa upper limit natin na 100. So ano kaya mga sintomas anong sintomas ng anong ano ang pwede niyang ma-experience? Di siyempre pag 115 ka tapos fasting ka naman 8 hours, ang tawag doon ay hyperglycemia. Hyperglycemia. Ibig sabihin, mataas kaysa sa normal na 100 lang dapat yung sugar mo, pero mas mataas ka, 115 ka. Wala ka namang kinakain. So, meron kang tinatawag na hyperglycemia. And approaching to 120 yan, to 130, or ano, is we can call that pre-diabetic, yung mga ganong condition. Pag naman bumaba ka ng 70, for example, 70, bumaba ka, naging 54, parang ano ka na dyan, mahihimatay ka na dahil ang baba ng asukal mo. So, pwede ka na mag-collapse dyan. So, ang symptoms naman na umaano dyan, tutugma, ay symptoms ng hypoglycemia. Ano? Symptoms ng hypoglycemia. Kapag less than 70. Pag more than 100 naman, symptoms ng hyperglycemia. Okay? So, yun lang po yung sagatong tanong ha. Next, number 7. Ito po, sa biomolecules in the cell po, unit 2 pa rin. Main structural component of the cell membrane is mostly. So, the main structural component of the, meron din naman lahat nitong nasa pamimilian. Meron siyang glycoproteins, glycocalyx, glycolipids. Pero ang pinakamadami po is letter C, phospholipid. Tandaan nyo ah. And then, paki-review na lang din po uli ng mga function nitong mga to. Ano function ng glycoproteins, glycocalyx, and glycolipids sa cell membrane. Para sa yung mga posible pang itanong dito sa gantong type ng question about sa biomolecules na available sa mga parts ng cell. For the question number 8, ang tanong po, in terms of biomolecules, ang sabi dito, in terms of biomolecules, which is true about nucleus? So, ang tinatanong po natin dito is about nucleus. Wait lang guys, medyo na ano lang. Yan. So, ang tinatanong po dito is about nucleus. Tapos, tungkol sa sa biomolecules, in terms of biomolecules daw. So, pagka po about sa nucleus, siyempre maisip natin diyan ang mga biomolecules na usually diyan, siyempre siya ay isang organelle, 'di ba? So meron yang protein and meron din yang nucleic acid. Madami diyan kasi nandiyan ang DNA and RNA. At andyan din ang lipids dahil sa kanyang membrane. Meron din po kasi tayong nuclear membrane. And ano pa nga yung parang ang carbohydrates very na diyan, very lessen na o kakaunti. So tingnan natin sa pamimilian kung alin yung in terms of biomolecules katulad ng nabanggit ko sa inyo. It is the entire region of the cell between the nuclear envelope and the nucleus. So yung entire region between the nuclear envelope. So, for example, ito yung nuclear envelope. Yan. Ito yung cell membrane Kasi ito, nucleus ito. Tapos, sabi daw, and nucleolus. So, ang tinutukoy nitong letter A, hindi siya sa nucleus at hindi rin naman siya, kasi dinidescribe lang, hindi naman in terms of biomolecules. So, itong region na to na between the nuclear envelope or nuclear membrane at saka nucleolus it is called nucleoplasm. This is called the nucleoplasm. So, hindi siya patungkol sa nucleus. So, that's why letter is not a correct answer. Next. It is made up of 4 biomolecules in which protein and nucleic acid are the most abundant. So, possible po yung letter B, pero tingnan natin muna ang letter C at letter D. It's made up of 70 to 80% water and 10 to 15%. Yun lang ba? Yun lang ba ang nasa nucleus? 'Di ba sabi ko sa inyo, meron matami din diyan ang nucleic acid. So hindi nabanggit ang nucleic acid sa letter C. Kaya may invalid siya as correct answer. Walang nucleic acid na binanggit. Ito po kasi yung tinutukoy sa letter C, hindi po yan nucleus. Ang tinutukoy diyan ay cytoplasm. Cytoplasm. Malaki po yung percentage ng water ng cytoplasm, guys. Malaki po. So, unlike sa nucleus, hindi po ganun yung marami po diyan ay protina at nucleic acid. Next po, it is the part of the cell that separates
the internal and external environment of the nucleus. Oh, internal and external. Siyempre, hindi nucleus yung tinutukoy dyan. Nuclear membrane po. Ang nagse-separate po ng external at saka internal ay itong nuclear membrane. So letter D, nuclear membrane ang tinutukoy dyan at hindi rin siya patungkol sa biomolecules. So ang letter B po ang patungkol sa biomolecules kasi sabi dito it is made of four biomolecules. Meron din po kasing carbs dyan kasi dun sa kanyang membrane. At ang pinaka-abundant po katulad nga sabi ko sa inyo ay proteins and nucleic acids. No? No, proteins. Correction nga lang pala dun sa mga nakaraan nating proteins po talaga yung may pinakamalaki dun sa nucleus. Around 60% po kasi ng nucleus ay protein. Pangalawa lang po pala ang nucleic acid. So pero in this question po, letter B is the correct answer. Next po. Which of the following is a supramolecular complexes? Okay, di ba yung natin, una, atom. Sunod sa atom ay, tag dito, major precursor, katulad ng H2O, ng carbon dioxide, H2O, carbon dioxide. Tapos sunod sa major precursor ay building blocks, katulad ng glucose, yung mga monosaccharide, katulad ng amino acids katulad ng glycerol at saka fatty acid. And next po is nucleotides. Yung nucleotides natin yan. Tapos may 5 carbon sugar tsaka nitrogenous base. So, pagkatapos po niyan, yung mga pinagsama-sama natin, makakabuo tayo ng macromolecules. Katulad ng so sulat ko na lang, macromolecules. And then yung mga macromolecules po, makakabuo po tayo ng supramolecular complexes. Supramolecular complexes. Then from that supramolecular complexes, makakabuo tayo ng, tawag dito, ng organelles. Organelles na po, pag kinombine-combine natin yung supramolecular complex. Then, mabuo daw yun ng membrane, then we can build the cell. Kapag may mga organelles na siya, membrane, and kumpleto na halos yung kanyang loob. Pero down to the pinaka-singlest unit niya ay yung atom, yung chon, Pero here, ang question natin, alin daw ang supramolecular complex? Ang example po ng supramolecular complex natin, we have the ribosome, enzyme po. Ibig sabihin, hindi pa sila mako-consider na organelle, although may function na sila. Pero hindi sila organelle, ha? Hindi sila organelle. Supramolecular complex lang sila. Ribosome, enzyme, chromosome, and cytoskeleton. So, tingnan natin sa pamimilian kung meron dyan. So, sa pamimilian po, ribosome po ang nandyan. So, the correct answer here is ribosome. So, tandaan lang, mga supramolecular complex, we have ribosome. Ang ribosome, baka nabanggit sa inyo na organelle siya, pero hindi po siya organelle. Guys, kasi wala po siyang membrane. Hindi po siya membrane bound. Kaya we cannot consider ribosome as an organelle. Okay? So pag hindi ribosome dun sa tunay na exam, baka enzyme or yung ibang ang lumabas. Next, for the number 10, last item po tayo for the unit 2. Which of the following statement concerning monomers is correct? When we say monomers, we're talking about building blocks, right? And what are the building blocks? We have for example, this hexagonal shape. This is a glucose molecule, right? Then we have the amino acid, right? Then we have the glycerol, and then we have the fatty acid. Mga building block po sila. And then we have the nucleotide. Nucleotide, mayroon siyang 5 carbon sugar. Right? And then we have the nitrogenous bases. So, yan po. Bali po, ang sabi dito, correct. So letter A, tingnan natin na. Tama po ba kaya siya para sa isang monomer? Tingnan nyo yung mga monomer, single lang sila. They cannot be broken down into simpler units by hydrolysis. Right. Now, ito pong mga to, hindi po sila pwedeng i-break down using water. Tandaan nyo ha, hindi na sila kayang i-break down o i-simplify using water. Paano po sila i-break down? Yung mga yan po, kailangan na silang pumasok sa cell
Sa cell ha, sa cell. Ito yung cell. Kasi since single na sila, ina-absorb na po sila ng cell. And din yung cell, meron po tayong mga tinatawag guys na metabolic pathways. Ang nag cons ang responsible na po to break down yung mga monomers na yan ay hindi na water, guys. Tapos na po ang digestion. Ano, sa digestion pa po yun. Pagdating po ng mga yan, na-breakdown na siya ng digestive system, tapos na ang hydrolysis, i-absorb na po sila ng cell. Absorption na po ang sunod. Since pwede na silang pumasok sa cell membrane dahil maliit na sila. Doon na po, ang magbe-breakdown sa kanila, metabolic pathways na, yung series of chemical reaction na madami katulad ng glycolysis. Hindi po doon need ang water, na hindi na po doon input ang water masyado. Hindi na siya yung pinaka main input. So that's why, ah hindi po sila pwedeng i-breakdown using water ang isang monomer. For example, yung glucose, tapos lalagyan mo ng H2O. Yan po, madi-dissolve lang sa water. Pero buo pa rin yung mga glucose molecule. Ha? Parang ano, nagtunaw ka ng asin pero nandun pa rin yung NaCl, hindi mo mapapaghiwalay yung Na at saka Cl. Ganun din din pong glucose. Hindi niyo mapapaghiwalay yung kanyang carbon, hydrogen at oxygen, yung kanyang C12, H22, sorry. That's not the ano pala. That's not the ano. Sa ano po sa glucose ay C6, H12O6. Hindi mo mapapaghiwalay yung mga carbon, hydrogen at natutubigan mo lang. Matutunaw lang siya pero andun pa rin yung chemical composition ng sugar. So letter A is that the correct answer. Letter B, they are created through the reactions of atoms. Okay. Ang una po, 'di ba, atoms. We have the chon. Carbon, hydrogen, oxygen, and nitrogen. Tama naman po, sabi, created. They are created through the reaction of atoms. Pero 'di ba, ano po muna mauna? Ano po muna mauna bago natin ma-create ang monomers? 'Di ba? Pag kinombine natin itong chon, we can create for example H2O. Then we can create for example carbon dioxide. We can create for example NH3, ammonia. We can create for example nitrate. We can create for example nitrogen gas. So, tawag sa mga yan, major precursor. So, sabi, create through atoms. Ang naka-create through atoms po muna ay major precursor. Then, ang nagkukos po ng formation ng monomers ay hindi atom. Yung reaction po ng mga major precursor. For example, in the process of photosynthesis, di ba the plants combine H2O and carbon dioxide to create the first monomer na source of energy natin, yung monosaccharide like the glucose. So, ang magre-react, major products. Okay na sana yung letter B kaso sinabi niya atoms. Ang sa atoms po, ang kinikreate niyan, major precursor muna. Then the major precursor, ang responsible, yung reaction nila para makreate ang monomers. I hope that is clear, guys. Kaya hindi tama sagot ang letter B. Next, letter C. They can be combined to directly create supramolecular complex. So, pwede po ba tayo makagawa ng supramolecular complex na gamit lang ang mga glucose, yung mga monomers lang, mga amino acid lang. Yan lang mga yan ang gamit natin. Supramolecular complex na agad ang kasunod. Sabi kasi directly. Direkta. Hindi po pwedeng direkta. Dadaan muna siya sa sunod. Ano ba sunod muna sa monomers? Bubuo muna tayo, guys, from the monomers ng macromolecules. Macromolecules. Then pagbuo na yung macromolecules, saka natin mabubuo ang supramolecular complex. Kaya mali po sabihin na direkta na magkikreate. So letter C is that the correct answer. So letter D, ayun, nagpakahirap pa ako Pero at least na nyo kung bakit wag kayo basta-basta pipili ng titingnan nyo muna kung tama pa talaga or alin yung mga mali-mali dun sa mga option para mag-lead kayo sa eksakto at pinakang correct na tamang answer. Correct na tamang answer, meron ba nun? Yung pinaka talaga, pinaka final answer nyo na correct na. Letter D, sabi, they are building blocks. Tama, building blocks naman sila. Ayan. Dami ko sinabi, yun lang pala naman ang tamang sagot. They are the building blocks of macromolecules. So, ayan, screenshot niyo po uli yung mga sample rationalization natin dito sa 10 items ng Unit 2.
So, sige po. Yan po ulit. So, God bless po sa inyong prelim exam ng lecture bukas. Ayan po. Sige, screenshot niyo po. Po yung mga sample questions ng Unit 2, Biomolecules in the Cell. So, I hope you have mas tumas na po yung confidence niyo na kayang-kaya niyo na pong ipasa yung ating prelim exam. So, you need to get 45 points out of 60. So, that's all for this video and God bless you all. Pakiabang na lang po uli ng ating Unit 3, yung ating last na discussion video. Okay, that's all for this video and God bless guys.